Morning guys! Welcome to Helping Hand. Going to work. Ito nga pala guys, yung first time ko magpala ng snow dito sa Canada at napaka-exciting nito para sa akin. Pati yung kasama ko, taga Philippines din yan, from the same school kami sa Northwest College. At ito, kami talaga dito guys ay childcare assistant, pero dahil nga part pa rin ng work namin ito, dahil nga part-time lang naman kami dito, so 7 AM to 10 AM lang yung shift namin. Hinahatid namin yung mga bata, so pag darating sila, sinasign up namin sila at nag-a-attend kami sa kanila. Pero ito yung bago sila dumating, nililinis namin yung mga dapat linisin sa classroom at dito rin sa labas, lalo na ngayon na nag-snow na. So hindi pa mataas yung snow, pero ayan, nakaka-muscle building din pala to. Pero maganda experience, nakakatuwa kasi first time ko nga medyo excited pa tayo dito guys. So ayan ang mga pagpapalang experience natin dito sa Canada. At syempre, marami pa tayong pagpapalang dadaanin. At ito pa yan. So nagpiprepare ako ng panglinis, pang mop, para dun sa floor inside this classroom or the center namin. The next day. So, dito pala sa Canada guys, ay responsibility mong linisin ang iyong harap para naman for safety ng mga tao na dadaan, especially may mga bata dito na dadaan. At syempre, magiging responsible tayo or magiging accountable tayo whatever happens to them. Kaya kailangan ay linisin natin. At syempre, meron ding penalty yan, no, sa mga hindi naglilinis ng kanilang mga area. Ayan, so ito pa yung ibang paglilinis na ginagawa natin pagkaalis nila ng center namin. Hi guys, so class is done at pupunta muna ako ng San QC. Ito yung student services namin. So parang meron silang program na Helping Hands na kung saan sign up mo yung name mo, yung mga dependents mo or yung mga kids mo, and then you can pick a gift for them this Christmas. So by age yun, kung girl or boy. At eto na nga guys, tingnan natin kung ano yung mga napipili ko or pipiliin ko. Yan. Thank you Northwest College for this Helping Hands program para sa mga international students. At ito may panregalo na ako sa mga kids ko. Anyone from here or two from here? Oh, this is for the 13-17. So yung fill up form ko dito ay according sa age at yung gift din ay naka-arrange kung pang kids or pang teens at kung girl or boy yung anak mo. Yan, so magsha-shopping ka talaga. At ito guys ay mga brand new. Hindi ito yung mga used items, kundi brand new talaga siya. At may kumot din. Yan, toys, skincare, and everything na pwede. So may mga categories naman yan na napili ko na beforehand. Yan, so ito magugustuhan ni Celestia. At yung yan, may mga kumot. At kasama na rin ang gift wrapping, guys. Thank you, Northwest College. So, meron tayong Christmas shopping from San QC.
So, may gift na ako sa mga kids. A few moments later. Hi guys! So, today ay gabi na. Nag-dinner muna ako at 5:35 na. So, yung mga kids muna, pinapag-dinner ko. At yun, buti na lang, meron na naluto pagdating, no? So, pero, ang kinain ko naman ay yung aking baon. Dahil hindi ako nakakain dahil nakalimutan ko magdala ng fork. Ayan guys, so kumain muna ako dahil gutom na ako. At ngayon nga, ay gusto kong i-share sa inyo ang mga pagpapala. So, dahil nga dito sa Canada ay talagang pinagpapala tayo. At meron talagang mga pagpapalang dumadating sa atin. At maraming salamat talaga sa mga blessings na ito. May dito ba? Wala. Yan. So, kahit ngayong week ay parang last 2 to 3 weeks na. Actually, last 3 weeks pero mas inagahan pa ng mga professors or mga instructors namin yung aming pag-end ng semester. Kaya ngayong week talaga at the next week, especially yung ibang mga presentation namin ay nasa last group kami. Tapos yung iba din may mga nagkasunod-sunod yung aming mga deadline dahil nga meron kaming last group. Tapos last group kami sa aming isang activity at bukod doon ay kailangan din namin i-prepare yung mga ibang subject naman na merong mga presentation for that day. Pero parang 3 na yung subject na meron na kaming nagawa mga presentation. Ang kulang na lang doon. Kasama sa mga presentation ay after naman nun, kailangan meron kang reflection paper na isasubmit. Ayan. So, it will take your brains. Nakakapagod. So, ang difference lang nito sa ibang course namin, sa ibang mga courses dito, ay hindi kami masyado nagre-review for exam kasi walang yung mga review, no, dahil more on mga case studies. So, ginagawa namin mga profile ng mga clients, ano yung topic na ito. So, kung tungkol to sa mga accessibility features ng isang lugar o kung paano namin matutulungan ng isang may ganitong disability, paano natin siya bibigyan ng mga strategies para masupport yung kanilang mga interests and strengths. Ayan. So, anyway, kung wala po kayo sa mga field ng ganito ay baka medyo complicated for you to understand. Pero, yun lang guys, just a short background ng aming course dito in case din naman na nagpaplano kayo to go to Canada at iniisip nyo kung maganda ba yung course na disability studies. Yes, dahil ito ay under ng healthcare at as I have mentioned previously, kasama siya sa field of study program. So, 5 lang yon, yung technology, trade, and healthcare. Yeah, so yung mga na-mention before, try kong i-post dito kung mailagay ko. Yung mga yon under kami ng healthcare. Kasama rin yung early childhood education. Ayan, so yan yung minsan mas marami talagang mga international students na nag-e-enroll dyan para sure. So, bukod sa technology, sa mga field ng IT. Ayun. So, ngayon nga guys, ang mga pagpapala na natanggap natin dito ay, who's that? Oh, I think you're having a meeting. I'm going to have a vlog. Okay, so pinatay na ating baby ang ilaw. Sige, so dyan lang muna siya. So dahil nagpapagaling siya, dahil medyo recovering, hopefully sa Monday makapasok na ang ating baby girl sa school. So 1 week siyang absent dahil dinala namin siya sa hospital for this week. Ayan, at nag-antibiotic siya. Yan. So, anyway, ano ba yung mga pagpalang ito, guys? So, unang-una ay yung aking last November 26, meron akong natanggap. So, back-to-back to, guys. Back-to-back. Ano ba itong mga back-to-back na pagpapala na ito? So, unang-una, guys, ay nakatanggap ako ng
post-acceptance for International Student Bursary Award. So, ano ba itong award na to? Yung award na to, guys, ay parang scholarship siya. Pero, hindi naman siya yung full scholarship. Binibigay lang to sa mga international students na sumali doon, na nag-submit ng kanilang mga essay or yung mga sinagutan yung mga questions doon. Although, mahaba talaga yung mga kailangan i-answer kasi parang maximum of 700 words, 600, 500 words. So, last year ay nakita ko na to, itong mga scholarship na ito. Last year nakita ko na to. Pero nung nakita ko nga siya, ang haba ng sasagutan, ang daming tanong, tapos yung isang question ay nasa kailangan 300 to 500, 700 words. So, talagang magti-take time ka talaga para magawa ito. At yun nga, meron lang isang subject, umabsent ako para gawin ko to. Dahil yung subject na yun ay one subject lang sa isang araw na yun, yun lang ang klase ko. Kaya yung buong day na yun ay nag-spend ako umupo sa computer para gumawa at sagutan yung mga bagay na yun. So sabi nila dapat medyo nakakaawa. So anyway, nakakaawa daw mala MMK yung story. So yung mga question doon ay yun, so ano yung mga challenges mo sa education, yung mga leadership, mga ganyan. So iba-iba. At pag sinagutan mo naman yun, tapos marami silang mga scholarship na ibibigay, iba-iba, or mga bursaries, no? Ang bibigay nila, pwedeng, kung saan mas naakma yung mga sinagot mo, ay doon ka nila ilalagay. Pero yung mga ibang categories naman kasi ng award ay hindi rin akma sa amin. Like yung iba ay para lang sa mga indigenous people. Yung iba naman ay para sa mga nagtitake ng license, practical nursing, or nasa healthcare aid sila. Or yung iba naman ay under ng education. So, ganyan. So, may kanya-kanyang category yan. Tapos meron naman isa na yung tinatawag na Student Integrity Award ay hindi naman ako pwede doon dahil kailangan kang umattend ng 4 sessions doon para makuha mo yung certificate. Tapos pag nakuha mo yung certificate, pwede ka nang sumama doon sa award na yon. At may question lang na isa about leadership or what is student integrity. So mga ganun, sasagutan mo lang. Pero maraming salamat sa Northwest College dahil sa award na ito. At yun nga, magandang bagay din to. Siyempre, ilagay natin sa resume. Yung mga ganyan, pandagdag din yan na nabigyan tayo ng award na ito. Yan. So, ngayon lang ako nag-try kasi sabi ko, second year na ako dito. Kailangan, meron man lang akong mangyari or may magawa man lang ako dito, no? Sa school na to. At syempre, maganda experience din to. Dahil sinasabi nga kasi ng mga teacher namin na mag-join kami ng yung mga marami kasing volunteer works doon na pwede mong mailagay sa resume. Kaya lang, I have limited time. Kaya, hindi ko kaya yung mag-join ng maraming mga activities doon or mag-spend ng time outside my class hours or yung wala akong ibang time. Yun lang. So, kaya dito na lang ako. Mag-take time na lang ako magsulat. Ganyan. Ayun. So, maraming salamat ulit. At thank you sa donor. So, may mga nag-sponsor niyan para sa mga awards na ito. Ayan. So, malaking bagay din to dahil 1,000 Canadian dollars ito, guys. So, the tuition ko naman is 9,000 plus. Pero, babawas na nila yun doon. So, at least, nakatulong din siya kahit papano. Yun. Ayan. So, kung nandito rin kayo guys, kung mag-aaral kayo, try nyo rin hanap kung saan yung mga Kasi ito, binibigay talaga siya for international students. So, wag nating isipin that we are taking advantage of this opportunity. But this is actually binibigay po for the international students. It's one of their programs na mga schools. So, some schools may mga programs po sila sa mga ganito. So, hindi ibig sabihin that we are taking advantage. We are also doing something. No? So, hindi naman ibibigay nila na bibigay lang. Meron ka talagang gagawin, paghihirapan mo din to bago nila ibigay yung award na ito. Ayan ang baby girl ko. May sakit siya eh. Hello! She's 5 years old na. Hello, baby. Ayan. Tapos, isa pang good news. So, natanggap ko yan November 26. Ang next naman, kinabukasan, guys, ay nakatanggap ako ng
Ano yon? Yan. So, ang aking mama ay na-extend na kanyang visa dito sa Canada. What are you doing? Na-extend na kanyang visa, guys, dito sa Canada. So, kasi ginawa ko siya noong October 28, nag-submit ako. Tapos, November 27 ay dumating na yung result. So, medyo matagal, guys. Almost 1 month din yun. Tapos, parang November 24, nag-message na doon pa lang yung ang tawag dito, correspondence letter. So, yun pa lang yung time nila binuksan, November 24. At kasama doon yung pag-check ng biometrics, doon pa lang. And then, pero after no, 24, 25, 26, 27, ay natanggap na namin yung result. At ito ay 1 year. So, November 2025 pa ang expiration. Kasi, dumating siya dito ng June, mag-expire siya ang 6 months niya by December. Kaya, nag-submit na kami ng application for visa extension ng before mga 2 months before mag-expire, no? So, dapat ganun, guys. So, kung magsasubmit kayo ng visa extension application, at least 2 to 3 months before the expiration ay makasubmit kayo kasi mas mahirap yun kung lumampas kayo ng expiration kasi tinatawag yata nun ay restoration visa na yung kailangan nyo or something like that. Ayun. So, pinamedical din namin siya, although nakalagay doon na hindi kailangan, pero doon sa mismong sinubmit ay meron siyang tab na kailangan niya ng medical. So, nagpa-medical din kami dito dahil hindi naman siya ni-require ng medical papunta dito dahil 6 months lang. Pero pag 6 months above ang stay mo dito sa Canada, kailangan kang magpa-medical. So, nagpa-medical kami dito, although sana pwede rin kasing gawin nyo, guys, ay magpa-medical kayo sa Philippines kasi mas mura yun dahil 10,000 for an adult. Cover the lahat yun. Dito kasi parang nasa $400 dito sa Canada. So, 400 something plus ganyan yung na-consume namin. Na-consume or nabayaran. Ayun, guys. So, our baby girl is getting better. Kasi ngayon hindi na lang siya nakahiga. Say hi. Hi. How old are you? 5. 5 years old na yan? 5 years old na yan? Ayun lang, guys. So, kung meron kayong mga questions and comments, just leave them below and tingnan natin and kung ano yung mga message nyo dyan. At yun nga, so, makakasama pa namin si Mother dito until next year. At ang aking mga kapatid sa Pilipinas, hi! Ligtas kayo. Ayun. So, dito muna siya. At least ma-enjoy niya yung Christmas kasi ang isa pala sa mga sinabi ko, guys, na reason is so that she can spend the holiday dito sa Canada with us. At yun, ma-experience yung White Christmas at ganun din na maka-attend sa aking graduation by June. So, April ako matatapos pero ang graduation namin is set on June. Yan. So, wish us luck, guys, na yung graduation ay, makapasa tayo. At syempre, yung PGWP, kailangan paghandaan natin. Tatapusin ko lang muna to, guys, yung mga requirements ko sa school. Kasi talagang ang hirap nang gawin. May family, tapos, diba, minsan, hindi mo na kaya, minsan nagkakasakit ka din. But I'm grateful yung mga ka-group ko kasi minsan may mga group kadalasan nasa groupings kami and yun. Salamat sa mga ka-group ko kasi yun, magaling talaga sila at yun, nakaka-support sila sa akin. Yan. So, thank you sa aking mga naging ka-group mates for this SEM. Ayan, si Elaine, si Ava, si Kat, si Sheila, at yung iba pa. Ayun. Ayan, happy yung baby namin nakasmile. Ayun lang, guys. So, ngayon,
I'll see you in my next vlog. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And please don't forget to leave a comment below kung ano masabi nyo sa mga napangyayaring ito. At maraming salamat sa mga blessings na to. So, syempre, pasalamatan natin lahat ng mga blessings, no? Kahit marami talaga mga nangyayari ngayon, kailangan magpasalamat lang tayo. Kaya nga, ay naalala ko pala, si Phil Candil, laging nagko-comment dyan. And thank you for watching. Shout out to you. At sige, sinabi mo na laging, I always see the light sa tunnel. At the end of the tunnel. Yes, so kailangan gano'n talaga tayo. And yun, if we always see the light at the end of the tunnel. Kasi syempre, we always have hope. At lagi tayong, you know, parang there's always a reason to look forward to. Yun lang guys, and thank you for watching ulit. Paulit-ulit tayo dito. See you in my next vlog. Bye! Say bye! 6 o'clock pa lang pala guys. So, akala ko parang feeling ko gabing-gabi na at antok na ako. Pero 6 o'clock pa lang ito. Kaya akala ko ay... So, nag-dinner na kami. Tapos na. At 6 o'clock. Kaya pala maaga yung dinner dito. Kasi ang aga ng dumilim at ang aga mo antukin. Yun lang guys. Thank you for watching.